Matag Domingo mga igsoon sa manini, doon nagyoy giandam si Lord na nourishment sa atong spirit. Though we still have that hunger and thirst, kay ngunang tulong si Ginoo, it was Jesus, whoever hunger, kinsa ang giuhaw, kinsa ang gigutom, mo ngari, kay siya akong pagkatagbaw. Kung ang atong kasing-kasing karon, giuhaw, gigutom, giningaw sa presensya niya, dili kita mahigawan mga iso. Dili kita mahigawan. Mapuno yun ang atong kasing-kasing, because our heart is the best vessel na ginatinguha kanunay ni Lord, gina-after kanunay ni Lord, because it is in the heart that He is going to dwell, that is going to fill in. No, diha lang sa kasing-kasing. Malimod na to ang moving ni Lord personally in our heart sa atong katapat, sa atong mga kaigsunan, but it's you and the Lord only na kahibalo on how the Lord moves personally sa iyong kasing-kasing. Because si Lord rapod ang nakahibalo sa tinuod nga kondisyon, no? Sa tinuod nga stature sa atong heart. Amen. Malimod na to sa atong sikataw, pero sa Ginoo dili na to malimod. Because He's an all-knowing God. And He is an omnipresent God. He knows everything. He is everywhere. And more so, He is so powerful. Nga walay bisan unsa nga mga magahi, yung mga tag-as nga mga butang, magpabiling tag-as, pabiling gahi sa atong kinabuhi nga dili niya pulpungon. He is our God and we are His people. Ganang pulong si Ginoo diha sa Psalm chapter 32. Chapter 32 verse 8. Ingon diri, wala naman yung nagsiga ni ako. Parang yung bagdahon naman. Ingon diri sa verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Otro na po, no? I will instruct you and teach you in the way you should go. And I will guide you with my eye. Ako kang instruksyonan, ug ako kang tudluan sa dalan imong pagalaktan, ug ako kang giyahan uban sa akong mga mata. Actually, this is the very heart of Father. Isa diri ang mga ginikanan, isa diri ang mga tatay. Iba tinguha nato sa atong mga anak nga malapuson sila sa ilang endeavor. Tinguha nato sa atong mga anak nga mayngon ta usahay na kung maminaw lagi ka sa instruction, kung musunod ka lang sa among giya nga imuon kanimo, ang imong padulngan patsada gayon. Kung ang ginikanan inaana ang tinguha sa ilang mga anak, unsa ba ka ang Ginoo maigsoon nga panglangitay ni? Panglangitay ni. This is the very heart, this is the desire of our Father, being His children. And being our God, kinahanglan nga atong mahibaluan nga kung kita anak sa Diyos, you should always be aware that God is going to guide us. Iyatang tudluan, iyatang giyahan. But sa Bible na ay daghan kaayo nga conditions of guidance. Actually, kung atong tanawon, the Lord wanted to guide us. Pero sa personal relationship, mga maison, it's a two-way process. It should always be a two-way process. Dili siya one way. Giyahan ta ka, pero mauni imong buhaton po. Tudluan ta ka, but you should also listen. Instructionan ta, but should also follow. So sa Bible, ingunanan na siya maigsoon kung ano ginanaaw ng Psalm
chapter 37, verse 3 to 7. Ingon diri, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospered in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Timada na itong maigsuon nga guidance is only for those believers. Because ang will sa Ginoo ngadto sa dili pa believer, ang kapubuton sa Ginoo ngadto sa dili pa wala pa na saved, is for them to believe and be saved. Kaya ang ginikanan, ang desire sa ginikanan sa mga anak, giyahan yun. Tudluan yun. Instructionan yun para sigurado ang padulngan nakabaluta that we are heaven bound. And God's desire that we should be guided accordingly while we are still on the journey and while we are still waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. And these are the conditions. Mali siya ang kondisyon. Bukihan si Lord. Bukihan si Lord, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my own eye. But there are conditions that we need to do. Makita natin din mo igsoon. First condition is that we have to trust in the Lord. We have to trust in the Lord explicitly. Trusting in the Lord. Saying on sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Not some part of it, but all of your heart. All of your heart. Trust in the Lord with all your heart, and you should not lean on your own understanding. Dili ka magsalig sa imong kaugaling mong panabot. You should trust in the Lord. Because sometimes, mo na siya ang opposite. Umali siya kanunay kaning mo ni kanunay kaning atong own understanding, mo ni usahay ang mo oppose sa atong faith in the Lord. The reasoning, our own reasoning, sometimes, or not sometimes, but many times, opposes to what we believe. And we have faith in the Lord. That's why our own reasoning will always attack our faith. That's why inanta, we should not lean to our own understanding. Ang tao, magamit sa iyang own understanding, kaya mauni siya dapat ang initiative himuon. Mauni siya ang proper way. Mauni siya, tungod anak mo igsoon, ang standard sa kalibutan ang uminto. Why? Because of our own reasoning. Ganunay, there is always a constant battle between our faith and our reasoning. That's why, ilan kita, gawin kita nga do not lean unto your own understanding. Because many times we fail. Because mo ni ang akong nahuna, mo ni akong idea, mo ni dapat, ang himuon, mo ni dapat. But trusting is different. Ang pagsalig, iyaha, dapat lunlun, genuine, iyahara kang lun, iplasta. Dili sa atong kaugalingon.
pakyas tayo soon. Many times we fail. How many times we trust in our own understanding and how many times we fail? Ngayon na ito, may pag wala ito na kong buhata. May pagdilig tumao ang akong ginimong aksyon. Di ba? Yan anak may isuri. So, that's the number one, condition. We will be talking about condition, of guidance, and the method. Kasi gagamito ni Lord when the Lord guide His children. No? So, karoon natin iskutan din Number one is trust in the Lord. Second, makita natin din is delight yourself in the Lord. Ang pasabot sa delighting or delight yourself in the Lord, that every time God guide us, we should be eager and we should be willing and we should be joyful in obeying when the Lord guide us. Dili lang sugot pero pugot. Kanang sugot sus ganun dinimang yun. Dapat ganhin. Natanaw? Ganun. Okay, because I'm leading aside ni Lord because we trust on our own. We lean onto our own understanding. Para sa ato, nonsense. Para sa ato, ginbulag-bulag yun. Pero naay ginaingon sa role sa mga army nga obey first before you complain. Just obey. Ano po'y kanunay nato nga mention nun nga believe and you will see. Dili to see is to believe. No? Believe first. Makita nimo. Tuugan mo. Ayan yung makita. So, we need to be eager. Kanang bitang kung makita na nimo nga this is the guidance of the Lord. Based on the scriptures, dili ni based kung unsay gisulti ni pastor, unsay gisulti ni pastora, unsay gisulti ni sister, rather based on what the Lord has said. Because you study the Word. Because you study the Bible. Muna siya pinaka-importante kay my son when we talk about method of guidance. So, be eager. Ang magpasabot aning delight is be eager. Kanang eager ka na walay makapugong nimo and willing to obey. Joyful. Be willing, be joyful to obey the guidance of the Lord. No? That's the second na makita nato din And then the third is makita nato commit your way to the Lord. Moni siya dapat ang atong imo. The Lord is always willing to guide us. But the question is, are you ready to commit everything unto the Lord? Baka, ready ba ka? Nai-entrust. Because committing is entrusting everything unto the Lord. No? Entrust everything unto the Lord. Come what may. Anyway, nakahimalumang ka, Lord. So, sa tinuod, nakahintang na ako karupan ako na. And let it be, Lord. Mauna siya dapat ang matuman. I know, ingon kasi mga bulong, I know the plan I have for you. Plan to prosper you. Plans to give you hope and a future. Grabe ka, umaw niya yung gitagana niya. So, unahan. This is the best future. This is the very best future. Kanang future nga atong gitagan, giasam-asam, dinira na tawag may soon. I tell you. Dira na ginataman sa kalibutan. Because time will come that everything in this world will be dissolved. Kung sa hitsura aming kalibutan, kung mahitabo na matapos ng kalibutan. Kung labas na nan, sa panahon na umalik na si Ginoong Jesus, can we imagine the world, hitsura sa kalibutan? But the Lord is preparing us for a good future. Wala mo nag-ingon nga, sayop ng naningwatang may motang engineer, may motang doktor, wala. It's good. But kung desire nimo, desire nakasampong na hinoon sa perfect will ni Lord sa imong kinabuhi nga to the extent that you cannot follow the guidance, dili na nung kakasunod sa giya ni Lord. Because nakasampong naman ang desire of the flesh,
lust of the eyes, the pride of life, nasampungan na, anadiha na dili na maayo. Para ko na, we need money. Say, wala na ginang kwartaan eh. But loving money, mo na diha, is not good. Mo na siya. Kaya ano kung mahigugma ka na sa kwarta, mamay mo na siya nga rival sa imong Ginoong yanagaran. Mamay mo na siyang musampo sa imong desire to serve the Lord, and more so sa imong desire na makapuyog sa kaharian sa langit eternally. Because the life here on earth is not eternal. Kaya kung mahigugman ka sa kwarta, palabiyon mo na ang kwarta, dili na ang kahimayaan sa Diyos. Imo na siya kasimple. If you love money, then you're willing to set aside everything concerning God for the sake of money. Mag-gauge na ito sa atong kagalingon mo, mag-gauge na ito na. Am I loving my job, my work, more than loving my God? Mag-gauge, kita mismo mag-gauge, anak. O kita mismo makain nga ako, hinahigugma na ito sa kwarta, yung love na ito sa kwarta. Muna na ang kwarta, ang naong sa kwarta, tao yun. Kaya ang tao, mula ngayon nun, ay pang kwarta, na tao. Ang tao, lai kwarta. Tanaw kay kwarta, na tao. Tao manalagas. Hallelujah. So, we have to entrust everything, or we have to commit everything unto the Lord. Wala siya ikatulong son. We want that. Are we willing to be guided by the Lord? Kung gusto ta magyan, Lord, gahigid ko, Lord, kanunay, kung masayop, Lord, gahigid ko. Then, commit everything. Entrust everything to the Lord. Anyway, Lord, you are an omnipresent God. You know everything. You are always there. Di man siguro ko di mo pasanggan. I will never leave you nor forsake you. Ingon ka? Di man siguro ko di mo pasanggan, Lord. Medyo kakalimot ng damay son. Why? Because nalimot na ta sa unsay sulti sa Diyos. Kakalimutan na ito kung sa ang promise ni Lord. Malimot ta. Dali ta malimot kung sa ang isulti ni Lord sa iyang puno. Pag malimot na gani ta may son kung unsay sulti ni Lord sa iyang mahal nga puno, mo nang inahinay na nga mo-decline na ta, o ginahinay na ta mapapag, o ginahinay na ta mo-conform sa standards sa kalibutan. Pag wala na ni sa atong kasing-kasing, wala na ang pulong sa Diyos na naghari sa atong kasing-kasing, wala na ang pulong sa Ginoo nga ma-remind kanunay, no? Muna na nga panahon nga hinahinay na punta mo decline sa pagtubo. Kung delikado kaayo maigsoon kung hinay-hinay na ta nga mag-decline sa pag-grow. Because Christianity is a continuous growing. Padayon ng pagtubo ta. Padayon ng pagtubo. Di po pasabot kay pastor ka na may ka ng wali diri that you now stop growing. No. Isang pastor ka, the more ginoon nga magtubo ka. Because the more you preach the Word of God, the more you study the Scriptures, the more you grow. Nanalag siya. Okay, when you stop growing, that's the time. Kung ang tanong, kung undang nagtubo ang tanong, malaya na. Undang kung pinahinay na mapulpo. When you stop growing, that's the time that you will slowly declining. Kasi pamangyapon ka. Di ba? Yan, inagyapon. Pero sa Sunday school pa kaganina, you're not willing to involve na. You become passive. You become critical. No? Kay disloyal na ka. Di ba ni mo igso na nga itong loyalty to aragin sa Diyos? Dili sa tao. Dili sa tao makaangkor ang itong loyalty to ara sa Diyos. Kay kung sa tao, masayog tamay
iso. Masayo. Kaya mo gamiton sa kaaway ang atong feelings and emotion. Kung naa naka-angkor ang atong loyalty sa tao, naa naka-angkor ang atong loyalty sa kang Pastor Sam, no, dili dapat. Bibya rin si Diyos. And what is right is right. What is wrong in the sight of the Lord. Sa tao, pwede ang right, himuong wrong. Ang wrong, himuong right. Nana ang tao. Nan kung loyal ta sa tao, pero di ta loyal sa Diyos, delikado kayo may ison. Mapapag ang atong faith, mapapag ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Kaya mag-agad na yun sa usay, sulti sa tao. So commit your way. We have to commit our way. Everything, entrusting everything unto the Lord. Anyway, Lord, ikaw lang ang nagplano, maayo ka na po ang walay bisan kinsa gani ako ang akong plano, palpak mo gani. Walay bisan kinsa nga dunay maayo plano alang sa atong pagsatan sa kakinang Dios. Ang ikaupat, makita nato din nga, rest in the Lord sa verse 7. Rest in the Lord. What do we mean by rest in the Lord? While waiting for the guidance, for the will of God to come, we need to rest in the Lord. Relax. Do not struggle. Amin ninyo may isun yan may struggle ta because we wanted the guidance of the Lord. We wanted the Word of God to come on us, but we wanted to do also our own human effort. Muna nga ay struggle. Kaya ang human effort ni mo, ang lihok sa Diyos, kabangga. And most of the time, raba, ang imong kaugalingong effort ang ka-prevail, dili ang kang Lord. Pero kung gusto ka mag-guide ito, we have to rest in the Lord. Just relax. Have faith in the Lord. Have peace in your mind. Have peace in your heart. Because without faith, it is impossible to please God. Lord, lisod man yun ay mahitabo. Lord, lisod yun ay mahitabo. Kung sa tinawan lang, lisod yun, Lord. Lisod yun, Lord. Diligit ka. Pero kabalong ka. Sa tanan nga na napagita mo. Kabalong ko na kayo balong ka sa tataw. Kung sa ginang akong tinuod na kayong tanggal. Akong gining-interest ng tanan niya kanimo, Lord. Akong i-interest niya ang tanan kanimo. Kaya kung muhimo ko lang ang tinawan nun, at stay ka nga kung faith. Without faith, it is impossible to please God. Dili ka mahimaya, Lord. Kung muhimo ko, kung kani ang akong himuon, imbis na naa na nagpadulong na ang imong ways, ang imong guidance, ang clear imong nga guidance, giunahan ta naman ka, Lord. Ug kay naguna-una na ko, wala na noon nagkalihok si Lord, no? Sa iyang ways for you, kay naguna-una namang taglihok, mga Iso. Many times, ingon alit ang mga Iso. Many times. When we rest in the Lord, kung kanang mo-relax lang kita, no? Dili mo pasabot nga, wala na lang kung kayo mo. Nakabalo kita, what are the perfect will of God. Nga kanang, while nagkibota, we need to be productive, no? We need to be fruitful, but when it comes to resting, ipakita na sa Ginoo nga, I have peace in my heart, I have peace. Lord, ay kalinaw sa akong kasing-kasing. This is one of the barometer. When you are under the guidance of the Lord, you have peace. You are assured. You are at peace. No? Walay trouble. Walay struggle. Gagakahita mo. Because you are under the guidance of the Lord. You are under the will of the Lord. There is always peace. Ihantag mo na ni Lord ang kalinaw.
there. Mauna siya, ang isang manifestation na I am in line with the will of the Lord. Pinanong akong katulog, wala ko'y kasalikan, wala ko'y kapungot, wala ko'y kaulit, wala ko'y regret sa kauban ako sa opisina. Wala ko'y guilty feelings, no? Wala kay, so far, you are under na ako sa ilalong sa mga gamhanan sa Diyos, sa higpit na pagdumala sa Diyos. Pero kung dili ka ilalong sa perfect will of God, kung dili ka ilalong sa pangagamhanan sa Diyos, pagdumala sa Diyos, sa gamhanan kamot ni Lord, there's always trouble. Opposite na siya maigsoon. There's no peace. Naka-impose na there's no peace in the world. Like kalina o sa kalimutan. Because peace is found only in the Lord Jesus. This is the Prince of Peace. No? Siyang Prince of Peace, kalinaw. So when the Lord Jesus Christ is reigning and ruling, how come nawala kay kalinaw? Nagharing man ang Prince of Peace, kalinaw. So sa imo kasing-kasing. So whatever trouble, no, whatever trouble, muli usa ka na kung ayaw nga kalainan. Kung moingon ta nga ang tagakalimutan ka under ko, grabe kalisdanan. Ang kasuhanan di ma-exempted. Gader ko gamuhan ko sa ay mas grabe magani noon. Bugal-bugal, pagsulay, problema, balatian, kasakitan, kawan, tanan na. Mas grabe ang nakahitabo sa Christian. Kaya sa kalibutan, nagya po na. No? Troubles in life. No, naana siya. But, sayo na sa ila ang pagtibhang sa mga troubles. Why? Mukonform lang sila sa standard sa kalibutan. Fights na, okay na. Pero ang Kristohanon kay, we ought to stick, no, to the standard of God. Nga, di ko mo compromise, especially when it comes to money. No? And, dako mga kalainan mo igsoon, wala man nagsaad si Lord na you are exempted. That you're going to live kaning under the bed of roses. Wala nagsaad ana si Lord. Mother ko gihapon tang mga kasakitan. But one barometer is peace in the mind. Peace in the heart. Kalinaw sunod sa kasing-kasing. Kalinaw sa paminsan panguna. Wala guilty feelings. Nga naman, you are under the mighty hand of God. So rest in the Lord. Rest in the Lord. You wanted to be guided by the Lord? Then rest. Ay na sige, una-una. Iba naman ka nag-trust ng Lord. Ay na sige na una-una. Kaya ang ikalimaw, wait patiently. O di, mo na siya gi-intrigo. Hulat, na lang. Just wait. Ay, ko lang pulong sige. Day that wait. As we continue to wait, the more they strengthen the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Why? The Lord is going to provide the enough power and strength. He provided. Grabe ako, grabe bulat. Grabe. Kaya because naay mga gusto na itong mahitabo, kay kita manggod, tungkol siguro, dala na po sa technology, no, kanang, we sometimes ask certain prayer requests, no, pangayo ta o prayer request sa Ginoo. Nani, gusto na nato ugma, may tabudan yata din sa Ginoo, di ta kaulat ba? Okay, dili man ta kahulat, gagamit as kaugalingon nato nga human effort, kaugalingon tawhanong katapusan. In spite of the fact na kay baluta, nga everything that is in us is limited. Yes. Limitado man. Unang-una, kusog, katapos, kagwapa, kagwapo, limitado na ba mo ito? Huwag nga mo decline, lagi na siya. Abilidad, kabray, everything is limited. Pero kasalit na sa tugaw, maling kong katapos, diba? So, nakaibalong tang limitado ka ang tanan nga niya ka na.
No? It is a direct insult sa atong langit ng amahan. Anak man ta niya, dili man ta niya pasanggan, papa mo dato siya. Kung sa papa nato sa kalibutan, grabe maningkamot gid ang papa para matagbo lang ang unsay gusto sa iyang anak. Unsa ba ang atong langit ng amahan? Na he's so concerned. Grabe ang concern ni Lord, grabe yun. Why? Because this is the original purpose. Why He created man. But why He created us? To allow us to live together with Him in heaven. E kung dili man gani mga magod, gimugla lang lugar gini mo, Lord niya. Para may perno lang ni Amy. Gimugla na rin mo ang tao para ay perno. No. Wala. Gihimos sa Ginoo ang tanan. No? In spite nakasala ka, gihimo niya ang tanan. Siya yun ang nag-exert of effort. Grabe, gihimo ang tanan. Many times, grabe, kadaghang panahon, di pa kaulawa na to si Lord. When we compromise to the world, unang panahon nga pakaulawa na to si Lord. Ayun na ito ginikanan na ko. Sarili kabutang kung gusto pa mo sa imo. Dardala ni mo ang atong apelido. Sabi sa nasa kapay mo, dito ka buiskwila, dili ka buiskwila. Ayaw kalimot. Moro nilang pinakabahan mo, hindi ka na among ikabilin na maayon na itong reputasyon sa atong mga. But we as Christians, many times, you see, that's why nakakalimutan mo yun, abi ko. May kalimutan. Abi ko. But in spite of that, no, in spite of the many things that we do, na really pleasing in the sight of God, grabe. God is always on the rescue. Kaya rescue kita niyo. Grabe. Sa mga daghan ka pakasalat. Siya pa'y nagmugna, siya pa'y nagatiman, siya pa'y nag-agap, siya pa'y nagpadako panato, siya pa'y nag-provide. Siya tanan. Sila nakasalata, siya pag napalansa sa krus, siya pag nagbayad sa tanan ng utang nato, siya tanan yun. Gihimo niya ang tanan. Up to the end. Hangtod sa katapos. Up to the last breath. Himuon din niya ang tanan. Kaya dili lagi niya gusto, may perno pa. That's why He wanted us to be guided yun. Kaya dili niya gusto. Dili kita mao ang akong plano. Dili kita mao ang akong will kanimo. Dili yun. Gusto yun ako ng puyo ta dito sa kinabuhing walay katapusan. Kaya kini nga kinabuhi dili manig. Kaya hindi mao ang kinabuhi nga gitaganan ako ang kanimo. Katulad dito na ko. But why are we enjoying the things of the world? Nakaibalo kita, this is not the way God guided us. Standard sa kalimutan, dili siya mao ang pamaagi sa Diyos aron mag-guide kita. Mo maguli uso karon. Dili sa kalimutan. Pero ang uso ni Lord sa ino nato nga old fashioned tayo. Mo gani nga kung ang praise and worship leader magkanta o karaang kanta, dili kay kasabay ang tanan. Kinahanglan yung pagkakanta nga ng bibo kayo kayo makaparticipate ang tanan. But magpabiling yun nga old-fashioned, no? Ang pamaagi sa Diyos. Kay sukat pa sa una, inaanang mga pamaagi ni hangtod karon magpabiling ni hangtod sa kulturan. Magpabiling. That's why we need to go back to, kung sa worship we need to go back to the heart of worship. Dili pa mibuhay, dili pa mibuhay, yun ang pagpangalagad sa Ginoo, dili pa mibuhay. Palahutayay ni, kinsay mo lahutay. This is the will of God. No? That's why He wanted us to be guided. But there are things, there are conditions that we need to meet. We need to rest in Him, and we need to wait patiently in Him. Because the more that we wait, the more He
provide strength. Kaya kung dili ta makahulat, may mo magkita sa kaugalingon natang lakang. Di mo yun sa Ginoo, makakahulat. Mo ang tani pinaka-the best na solusyon. Mo ang tani pinaka-the best na pamaagi na wala mo ka nakahulat. So, in resting the Lord, we need to make patient. That lang. Lord, hulat. Until now, gahulat yun ko, Lord. Gahulat yun ko, Lord. Bahala, nang-asimso na sila. Basta kung magulat yun ko sa right time, higil ko magamit sa kong galingong katapos, Lord. Kaya mag-unsa pa magamit ko sa kong kaugalingong. Tanawa, para mag-promote, ang kalimutan ni standard sa kalimutan, para mag-promote, ulagay yun ka. Magbahumot yun ka. Mag-compromise yun ka. Sa panahon pa ni Pastor, sabi siya nga, pag-ingon nga, saan ko yun ta? Director na ko na, no? Mayor na ko na. Pero niya pag sa punto din, I must have to understand it. Kaya murang bibira ko alis kalimutan na. Delikado. Kaya siya, nag-decision niya. Nag-decision din siya, I must understand. Dili pa deserve. Domingo karon, musim magyo. Ay, sorry guys. Pastor Maday ka. Barong ilang igsuon. Mura gina yung problema yun sa ato. Kung dili ta ka barong, ang atong baronganan, dili ina nga kalibon. Dili ta mamayong likod na testimony. Hallelujah. So, manang lima. No? Lima na condition that we need to meet, no? In order to be guided. Kay mo ingon ni Lord. No? Mo ingon ni Lord. I will instruct you. The Lord is ready. Always ready. Yung mga tag-instruction. Mabitaw na yung mga wali. Mabitaw na yung mga wali. Na yung mga sharing of the Word of God. Mabitaw na yung Bible. Na yung bulong sa Diyos. Because dili ta gagiyahan. Dili gahatag si Lord og instruction, dili katudlo si Lord, dili gagiya si Lord. Ang problema mga igsoon, nalakaw ta matag adlaw, wala tay pitit ng pulong sa Dios. That's why we are not guided. O kung unsalay dala sa sulog, because majority is doing this, at sabay na lang pud ko. Ganyan sa Ginoo, isang ikaw ra isa nagbarong galibon sila tanan, nagkahiusa na sila tanan. But one person in the Lord is considered majority. Kung nagbarong ka galibon sa Ginoo, piling ni mo ako naman lang nagpabilin. Ako naman lang nagpabilin, murag sila naman tuwa na dito. Sabi lang. Basta dapig lang ka ni Lord. Considered majority na na. Wala atong timan-an may igsoon nga this is how we need to do na para mag-guided ta. Gahulat lang si Lord nga mo-submit nita. Gahulat lang si Lord sa atong trust. Gahulat lang si Lord kung gadilay pagintay. Di? Gaalagad ba niya siya, gapamuhat ba niya siya, gasimba ba niya siya, nga malipayon. Are we delighting in the presence of the Lord? We na itong papangamrag, dili mang kamalipayon na, tutawag ka nga nanoroy na. Nga, dili maning suroy ang actually makahatag o kalipay ko, dili our company, kanang nagkuyog ta ng uwi sinap, mga basihanan nga, pagmalipayo ka, kaya nagkuyog ta, nagkumanta. Dili ding nanuroy ta, na namalitaanin ng mga butanga. Kaya lumalabay naman ni. Pero kanang, nagkuyog ko sa imo pa, dili ko nalipay, kanang nagkuyog ta, mama, nagkuyog ta. Kanang gigahinan ko ni mong oras panahon pa. Dili ni mga butang sa kayo.
Usay, mga butang sa kalibutan mo na yung kalaglag. O pa rin yung makadunod na to, no? Sa kalaglagan. Kaya malimot naman na tas ginoo. Malimot yung ang tao. Dali kayo malimot. Dali ma-amnesia ang tao. No? Panahon sa simba, malimot na yun. Kaya grabe naman, nagkapunga naman sa panalangin. Nag-enjoy sa panalangin, tagis panalangin, nalimtan. Lah. At tagis panalangin, nalimtan. When enjoying the blessings. So ano mo na? Pag naihatag ang papa, nga regalo sa anak kay birthday, mas nag-enjoy siya sa gihatag sa iyang papa, nalimot na mga thank you sa papa, na naghatag na thank you pa. Doon na nag-enjoy sa gihatag na regalo. Pero ang naghatag sa regalo nga si papa, dili mangalita maka-thank you. Dili mangalita maka-embrace. Thank you kay pa, hug ko pa. Do you think in the Lord, siya patiyon sa gino, we are in gratitude? No? The Lord has blessed us so much. Life, grabe, no? All four aspects of blessings, grabe, no? Nyari, ang tao, dili na ba mapura, no? Kaya magsigig demand. More pa Lord, more pa Lord, more pa Lord. Dugangi pa Lord, dugangi pa Lord. Na-promote na sa Lord. One step na sa Lord. Dili, wagi pagkapura ang tao, no? Demanding ang tao. Inana ang tao, minds. But let us just rest in the Lord, just relax in the presence. So, ano yung pinaka-the best kayo nga moment, ka nang mag-relax lang ka sa presence. Ang mga pahulay. Ako tumagon nga, wala, naging pinaka-dyada ng pahulay. Na kananagi ko ilalong sa presensya ni Lord. Kung hindi na pahulay nga, consider na ako nga, pinaka-the best yun. It's not actually my katulog. Kaya yung katulog, magabi, gamay na tayo. Gamay kayo, kung kanay masihanan sa pahulay. Pahulay nga maghinda ka, pahulay nga, wala kay gabuhaton. Actually, dili na siya mahulay ang akong gusto. Ang akong gusto nga pahulay ka na ako ilalong sa presensya ni Lord. Muna ka pahulay ang akong gusto. No? Kaya kung na ako sa ilalong sa presensya ni Lord, ma-feel na mo ang presence ni Lord. Grabe, mandigan ako ang tanan nga titsura sa akong kinabuhi, church, pamilya, mandigan tanan, may si Lord nga, I am in control of everything. Relax. Relax. Mana si Lord, manay pinaka-the best kayo nga rest. No? Resting in the presence of the Lord. We need to have peace in the heart and in the mind. Ngunit kulang sa kalibutan karon. Diba ang kalibutan busy, yung kayo, sadakan kayong mga butang. Wala na yung pahulay. Ang pahulay nga ga-aspire sa mga tao sa kalibutan is kanang oras sa katulog. Moro na siya. Oras sa katulog. Kung mahimo pa, di na ito nagbaho. Mapahulay ang tas balay. Di na ito naghago. Kana ang gusto na ito. But sa Ginoo lahi, in spite nga busy ka sa trabaho, but when you are under, do not forget, ayaw kalimti to get inside in the presence of the Lord, because that is the very best rest and peace. Grabe, no? Fulfillment, satisfaction. Nagkakakuha na to when we are under in the presence of the Lord. Ngunit kulang sa atong maison. That's why grabe na yung struggle sa atong kinabuhi. Grabe, kamas yun. Yun ang rest. Pahulay. Usay mag-joke pag yun ko, basin ang pahulay ko. Basin ang pahulay nga gusto. Kanang pahulay. Rest in peace. Rest in peace. R.I.P. Pagkawala ni Pastor Sam, kaya nag-ibuko na may pagka, kaya nakuna na sinati na niya mo higpit na kalinaw.
Uy, kabila ni kasi makaabot pa mi, maabtan pa bila ni mga ginaingon just Bible nga great tribulation. Paggawa na ni Pastor Sam, dili pag yun dugay nga naghisgot ni aning mga katalagman sa Matthew, nga gisulti sa Matthew chapter 24, Luke chapter 21, 22. Dili pa dugay gisgot ni, ina siya nga, murag, dili na takaabot ana nga mga panahonan. Kani po nga, luoy kayo ang mga batanon karon panon, luoy ang atong mga kabataan karon. Kay so tisgot me about sa kanang how to reach out sa mga batanon karon panahonan. So hindi ka matingala nga mga batanon karon kanang grabe ang nurturing, no? Kay kini man good sila mo ato. Kay kami mga sumasalog na mga edad. No, masakit na mga tugod gani. Pero kini mga batanon ay nagong na pa, usao na lang ning atong mga apo. Si Tim, si Moraya, si Juan, mention siya nga lagi. That's why lagi, in-order din nato sila sa pulong sa Ginoo. Para ang ilang pagtuo, malikon. Pagkapot na nga panahon na, makabarugin sila. Kaya pagkapot sa panahon, may wala nga, pili, Kristo, deny. Kristo o deny? Inana man, pagkapot sa panahon, na great tribulation. So karon kani mga kabatanunan karon wala dapat nga dumaan yun, no, nurturing them, no, in order for their faith to be strengthened and grow. Kita kay okay naman ta, kita kay gamiton kay okay naman ta, though we are still continuing the process, no, but alang-alang sa may gamito ni Lord, nga manurture ning mga kabatanunan, ning mga gagmay, para maandam sila pag-abot sa panahon. Yung saon na lang ba, dinagkanan na dayo na lo, tago dito, wala, na luib dito. Diba, luibay naman dayon. Bisan, pagbana ka, asawa ka, luiban ka. No? Para ma-provide lang ang comfort, aning nakalimutan. Pangitaon man ka sa gobyerno. Kaya wala ka nagpatatak. Saan man na. Kaya kung ikaw, mga minahali mo sa kinabuhi ni, pangitaon ni, itudlo ni mo tuwa dito. Nanako sila. Araw matatakan, araw makakaon. To live a comfortable life. Diba? Yun na siya sa muluib ko. Kay maluoy ko may kaon. Tago-tago ang ako mga minahali sa kinabuhi. That's why we need to strengthen our faith. Ipagabot anak may suon. Usa ta nga muli ay gihapon. Kaya natatakan naman ta. So gusto nato matatakan po sila. No? Ang 1 year is to the heart not to. Kita may atuo sa gobyerno. Pangutanon, manin mo na. Manin mo man na. Yung asa. Dahil natatakan na ka, di gusto na lang po di mo. Kaya anyway, nag-enjoy naman ka sa comfort. You wanted to for them to enjoy also the comforts. Ano nga kalimutan? So inana may tabulisod ka ayan. So well guys, kung may siya nga ligit na tamo mo sa anak nga panahon mo. Hindi kita mo ako. Tinuod man. Wala na kayo. Halfway. Halfway na ka. Nanakata sa halfway. Wala na kayo dyan. Nagkaroon, nag-iunan ko nga. Basin ako ang sa gupang nini. Kaya nakabati na siya. That's why murag na ibo ko. Iunahan ko nimo. Sabi ba, ibo ko ana ba, ibo ko ana. Nauna ka, ibo ko ana. Kaya wala ta kayo balo. Wala ta kayo balo. Sa'yo mahitabo sa unahan. So, grabe ng mga katalagman. Mga imposibleng mga butang na wala suka na nga kahitabo na kanon. This is part of the signs. In the last days, whether we agree or not, whether we like it or not, kini usada ni nga mga sinyalis nga gagangahitabo nga nahipangit na sumalaang kasulatan. Salamat sa Ginoo kay naipulong sa Diyos. So bang nasod, wala na din. So bang nasod, wala na yung wali. Wala na, wala yung Bible study, wala sharing, wala na. Underground,
Kung tanaw mo, yung kung malifing ko nga, kunya, kumusta man si Roland? Gaatin o kuan, Diyon na mula, malito, mastura. You see? Magsimba sila underground, kaya may manato diri. Makashare pa tada ng park, katuglutan. No? Grabe ang kinabuhi na gaana mo kalisod mga Iso. So, kung underground ang ilang pagsimba, si Pastor Amy pa, tuwa sa underground niya ang wall pag-idalat nila managbaga kayo baga na gani ang wall dingding kunanta inani nakabaga ang ilang dingding sa ilang fellowship center sa underground butangan pagid ng mga siya tawagan na mga soundproof libuton pagid na aron nga kung naay nagdala rin po security guard o army abisan pag magsambig-sambig sila na ng fellowship center nila sa underground, dili, yun, isang tao, ringit ka dugog na na'y nangagdahig dito, na'y nangag-ampo dito, na'y nangagtuaw dito, na'y nangagyupo dito, dili, yun. Kaayahay sa Pilipinas. Kaayahay sa Pilipinas. Kasi, kayon ko nga, grabe na yun, karoon ang nakahitabo dito sa Lainaso. Pero kita na sa Pilipinas, relax sa tanong. Relax. Bisa mga katanangan, grabe dito. Pwede rin kayo. Bagyo na ito nga. No? Baha. Kaya inana lang kakwa na ito. Kaya ko nga, Lord, the Philippines is blessed by you so much. Maybe because this is the farthest country. No? There is, the only Christian nation in the Far East. Inaani ka lang ni Lord ang Pilipinas. Because that's why kanata Philippines is for Christ. Kani ka nakita mo may iso nagkalita, gamay ra kay compare sa nakakita mo sa Lainaso. Gamay ra kay sa tanan. Pero basin mo paingon kay gihapon tadi ang may iso. That's why we need to be ready. We need to be guided, by the Lord. Kini ang atong himuon my son that we should trust in the Lord always, and we should delight in the Lord always, and we should commit our way to the Lord always. Without always, kasi pilion lang nato, kini lang Lord ako lang ani. Ako ayon tay sa Lord ayon ay ko lang ti ani kanila ang gilanti. Always commit your way to the Lord always, and then rest in the Lord, wait patiently in the Lord. Muna siya ang condition sa tuta sa ingon ako kaganina, so ingon kaganina, the method of the Lord of guidance. First is none other than is the Word of God. The Scriptures. That's why at Kristohanon should have much Scriptures. Much Word. In store, in the heart. Kay mag-abot sa panahon in a specific situation, maabot ang rema. Kay nagtuon man ta aning logos, dito na nato, nagsunog ng kilay ta. Pagkapos sa panahon, mo, tungara na diha, direkso may soon, mo tungara na. And sometimes, when we study the Word of God, when we study the Scriptures, there are passages nga sa unang panahon, murag galabyan mo. But, karong katingala ka, it speaks louder. Scriptures that speaks loudly. Yes. That's the guidance of the Lord. Ano siya ang guidance ni Lord? Yes. Grabe, loud kayo as in loud, clear. Nga naman ni Lord, sa unang labyan ko ganyan. Why? Gituyo na ni Lord, gibulyuman na ni Lord na mo. Penetrate si Lord, mutok-tok sa imo na muna kasing-kasing, loudly. Kay mo na'y guidance ni Lord, mo na'y gusto ni Lord, gay mo, uni mo na. That's why importante kayo sa sakang Kristohanon
sa pulong sa Dios. Dili puno sa mga post. Kung dili puno sa pulong. We need to be filled with the Word of God. Kay Ephesians sa gingon mao gid ni ang atong hinagiman, number 1, pinaka the best nga weapon to defeat Satan, the works of the enemy. But many times, failure ta kay kasalig din ka sa itong kaugalingon na unang-unang panahon, katapos kusog, kabright, koneksyon, trabaho, kwarta. No? Kanilang. May ganang kaaway nga, ay, impirno gid ka, kay kung ramayis na food ka. Nagingon na po lang si Ginoo nga, if you confess, He's faithful and just to forgive you and cleanse you. Ay, impirno gid ka, laglag gid ka, hulog gid ka. Ay, Satanas. Ayun na po lang si Ginoo. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Anak ko sa Diyos. Si Kristo na po yun sa akong kasing-kasing. Siya na ang Ginoong manluluwas na ako. How come? But we cannot resist Satan. Kung wala tayo ikamtan na pulong sa Diyos. That's why we need to store as many scriptures in our memory card. In our heart. Saan to kasing-kasing? Unsaon nato pag save sa pulong sa Ginoo diha sulod sa atong memory card. Kung wala na istorya si Lord, na istorya po tayo sa atong mga tapat. See? Kung gahawin ta sa cellphone, kung yan ay mga post nga gakakita nato nga benefited ta, ato nang isulod sa atong memory card. Ato nang i-store. But why is it when the Lord talks to us? Why is it that we're so busy also with our seatmate? Mag-istorya ta. Hallelujah! Praise the Lord! Gusto ta nga nagbalik ni Ginoong Hesus, makakuyog ta, but in a very simple thing, in a very simple ways, dili na ito gakain. When we are inside the church and God is talking, we cannot listen because we are so busy of a lot of things nga kung dili ta busy sa atong mga cellphone, sa makang cell, nga dili ta busy sa pagkuri-kuri sa atong mga cellphone, busy ta istorya diya sa likod. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. How come? Talagsa na mo istorya si Lord. Igsoon, dili ako ang importante sa tubangan. Nakanotice mo, bisang kinsa ang niya sa tubangan na ako diha. Ga-intercede ko, ga-pray ko. Dihugi siya, Lord. Kay dili siya actually ang angayan na mong tanaw o dili ikaw na mo gamit kaniya nga ipamaka aron mahatod o mudangan ang imong mahal nga pulong. I always intercede there sa daplin. Bisan kinsay mong tindog diri. Dili ko gastori-istorya, dili ko galakaw-lakaw. I always intercede because I am so engrossed of the presence of the Lord that
kaayo nga ang Diyos nga makiginabi. If you do not believe that, then it's up to you. I will not force you to believe that. Digit na po ka, puso ni Mutuan. That the Lord is talking constantly. Even during praise and worship, I always salute, bisan kinsay mo tindog dili guys. Kay, kung dili ko mo salute mga igsoon, how come na ako tamong i-schedule? Kung dili ko mo saludo ka ninyo. Dili na lang ko maghimong schedule kung inana mong galing na dili ko kasaludo ninyo. Amen. But because I salute you, nga wala masayop si Pastor Sam sa iyang mga pamaaging gihimo sa church. Saan na bitaw ang cellphone pag na mga messages na moabot diha? Mga notification, dali alert. Alert ka. But how come? Ngayon ko, how come? Yun sa nakapag-una-una na siya ngayon siya. Gusto ko ani. Pero nga dili na ka-appreciate sa unsay gusto ni Lord. Sa unsay gusto ni Lord. Sa unsay pamaagi ni Lord in order to guide us. In order for us to be guided. Di ta ka-appreciate ana mo yun. Hallelujah. Early in the morning, pagabot na ako diha, na sa kabutan nga akong correction. Kay, para sa ako, kung kasalapanin, I might send a wrong signal or a wrong message sa mga kaigsunan. Nangutala ka na ako. Kung yan dili, mawa akong tubag. Pastora na is-service. Ang tumanda ko, yes, ay service ugma, divine service. Because I am looking forward, karong adlaw, na service. Hallelujah. But I am wrong sa akong tubag. Ganugay ko nakagets. Service kay sa patay. Ang magpasabot. But because nobody told me, wa ko kabalo kung sa ito ba? Di correction ko kaganina nagsuway. Suti. Let me be aware. So that, kada bitang, dili ko ka-send ko wrong signal. Mga pastura, way hanaw. Walay pagpakabana. Okay, especially when you are a new believer. And labaw sa tanan ng igsoon. Sa matag bulwaton, kinahanglan na ay mo intercede. Yes. Are we interceding? Amen. Di ko kung aware pa ko. Kung na-aware ko mga igsoon, sultiyan kung na-aware ko sa bulwaton. Dili ko mo pakyas o intercede. Dili ko mo fail. Because sa matang puluaton, mamahimo lang malampuson kung mulihok mightily ang presence ni Lord. Hello! Bisan pag-unsa ka imposible ang kahimtang sa maong nga dapit. But when the Lord moves, because it is actually the Lord. The essence is the presence of the Lord. Dili ta kayo nga lisod man. Lisod yun kayo. Kay grabe yun. Grabe yun ka mga relihuso. Lisod sa imo igsoon. Yes, normal na. Tao ba yata nga magtanaw ta sa kung sari ka kakita na to. But in the Lord, nothing is impossible. Nothing is impossible with the Lord. Nawala ko sa kong kagalingon. Lord,
I might send akong Satan sa mga bago. Kaya sa'yo ang akong tubag. Because nobody told me. And, pag-abot sa balay, in spite, nga wala kay na klaro kung sa'y buluhaton. That night, I kneel down to the Lord. Please, move. Move. Ikaw na yun ang makahimo. Pagliho. We are only empty vessel na gamiton yun. Ikaw na yun. It is a matter of your mighty presence. Unang kanunan ako kay Sulti mo Jesus. Let us always be aware of the presence of God. Presensya ni Lord ang makahatag og dako kaayong kalainan. Diba natin natin? It is only the presence of the Lord. Presensya ni Lord. Kung si Lord dili mao ang nagdumala sa GCLS, kung tao ang nagdumala, kung si Pastor Sam ang nagdumala, ani, sukad makabyan to hangtod karon. So, tiyan tamuay son, walay GCLS karong panahon na. But because si Lord ang nag-establish, si Lord ang nagdumala, that even each member grows, tagtubo, nahimong galamiton, mapusdanong galamiton sa bunuaton. Why? It's not because of Pastor Sam, but it is because of the presence of the Lord. Presensya sa Ginoo nga anak kanunay nga ipabati niya. Amot lang kung dili niyo kakabati, kamura si Lord ang nakaibalo. Kung dili niyo kakabati, but as far as I am concerned, na ang presensya kanunay ni Lord. That's why mahalang inom ko ninyo buang maghapa niya. Kaya ang presensya ni Lord ang pinaka-important. Hallelujah. Do you believe that God is observing each one of us? Yes. Ka-observe ang Lord. Right. Sa matag ko sana ito kinabuhi. Amen. Sa matag Domingo ka-observe sila. From the first moment nga kasulod ka diya sa nag-observe na si Lord, anak. How do you act? How do you respond? With my presence, Lord. With my presence. Ka-observe na si Lord. That's why galing may isunjurin sa wali na yung mga pagbadlong. Yes. Na yung mga pagbadlong may isun. Kaya dili pwede walay badlong. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, kung sa'y purpose. Para maandam ka. Kung sa'y purpose. Para nga kung mapunaw the scriptures, makapaghinambuta, makabrag ta, nga mas labaw ko kay kanila, mas maalamon ko kay kanila. No, that is not the very purpose. Ang purpose para maligo na imong pagtuo. Pagkapon sa panahon, ikaw na sa ang mamahimong galamiton. Maandam kas pagdumala sa ministry. Dili na para manghinambog ka. Nga ako mas maayo ko kaysa ila. Mas tagaan ko nahibaluan. Nga mga Greek word of my Hebrew word.
But without application, dili makita sa kinabuhi. Delikado mo yun. There are groups, bright ay sa mga Greek, Hebrews. Para sa ako, ko pasaylo ako Lord. O aning akong pangakuan Lord kay agoy, malaglag ako niya. So I don't mind kung mayon sila nga, dili pwede babay. Okay. I don't care. Na-relate yun na sa, hallelujah Lord. Naghatag ng trouble sa ako. Thanks be to God, kina-release ko, naka-recover ko. Hallelujah. Tungkol na gagapa sa pamaaging ang ipasabot ko pag-ayon ni Lord. Ikaw ba rin nangandoy ng tinog niya? Wala agad Lord. Wala agad Lord. Matanong pa magani ko kung pwede. Nampok pa magani ko kung pwede. Kami sa online kung pwede lang. Hallelujah. Pero alam kong kabalulod. Wala akong kabalulod. Ngano ni? Ngano gini Lord? Ngano gini? Na almost everybody is sending a wrong message. I don't know kung wrong or right message. Pero basta kayo, dili pwede babay. Dili pwede. Dili pa ko bright. Wala pa ko yung pag-aaga. Basta nga akong, wala pa ko yung mga kanang daw nakuan nga mga knowledge, sa accumulating knowledge, wala pa ko Lord, sa ako nagagaling. All I know is Jesus. Kung nahibaluan yun, sige nung isusuray yun, Lord, nagpakamatay sa cross, ibayaran akong mga sala, ipasahilo ko, Unya itagaan kong paglao, unya itagaan kong assurance sa kinabuhi walay katapusan, in spite ka dili ko worthy. Many times I stumble and fall, many times I committed sins. How many times nagpakaulaw ko kanimo in the past years, in the past days? How many times I failed? Your expectation for me, Lord, but kung sa kadaghan, napalpak ko, kung sa itong kadaghanan, sa pagpasinati ni mo sa akong faith, sa imong favor, sa akong sa kapasayloan ni mo, dili may hap, Lord, dili may hap. That's why yun ko nga, I should close my ears sa mga inganan. Ako na lang, sa ligda ko na lang ito. O sa tungway so, again, I should close my ears in that specific issue. But I should open my other ear to what the Lord is going to tell me. Ano nila? Kay base nung dili na inoon matuman ang planos Ginoo sa akong kinabuhi kung maminaw ko. Ug lamos na mapo ang kalinaw ibig kay nagbunga na ang nag-bear fruit na ang bunga sa espiritu nga peace. Uy, Satan is trying to grabe. Uy, dili ko katulog ko sa gagawin ko. Bitaw sa no. Bitaw sa no. Ay, naka-recover ko ngayon. So, praise the Lord, naka-recover ko. Kaya dili pa, di na kong tindog na niya. Sila na lang. Sila na lang. But, naka-channel my soul because God is in the process of training. Yes. Kabalo ko nga, maabot na niya ako ng panahon na basta down ko. Dili pa siguro karon. Kaya kung mismo ganyan nga, Lord, gusto na ako, I'm willing to step down. Pero ganyan, dili pa. Dili pa na. Okay, Lord. Okay, Lord. But I wanted to step down. Mamuhi ka. Kunya, ito sunod. Sa kalibutan tayo ka magkuhan, enjoy. Kunya, ito sunod. Malaglag ka. Mabalik na po itong imong pagkagay ng ulong. Kunya, makompromise ka. Kasi bumalik na sa itong pagkagay ng ulong. Dili daw, yan, nag-compromise ka ng dili ko na. Pasalo na, ikaw na'y bahala. Usahay ang communication ba? Na, magkayin ko nga, Lord, am I worthy? Am I worthy? Am I worthy? So, that's the first method that God is using in guidance. The scriptures,
The Word of God. That's why ang usa ka Kristohano needs to be much or needs to extol or needs to study the Word of God. Kinahanglan importante kay mga isa. Yes. Because this is the only powerful weapon that we have. Yan, madalas sa kagwapa. Madalas sa ka-attractive sa kamayong istorya o kamayong chika. Yes. Pulong nas kita. Second, the impulse of the Holy Spirit or the leading of the Holy Spirit. Nganong pagdawat nato kang Ginoong Hesus, nganong upuyog po ng Spirit. After we receive Him as Lord and Savior, na yung retidro, kuyaan nito sa Spirit sa Diyos. Nga naman, so that the Word of God, so that the Holy Spirit will confirm to what the Word of the Lord says. The Holy Spirit that dwells inside of you. Every time God talks to you, using His Word. Gamit ang iyang puno. Istorya siya. Every time you study the Word, it speaks louder. The Holy Spirit will confirm. Ang Holy Spirit niya ingon mo confirm kana mauna siya. Right time na. Pag dili po right time, ingon po ng Holy Spirit, dili pa right time. Ayaw sa pagdali-dali, ulat sa. There is the still small voice na mabati nato diha. The problem is, wala na ganit na study sa Word of God. Wala na ganit na ito gi-meditate day and night ang pulong sa Diyos. On sao na ito pagkadunggi si still small voice of the Lord, of the Holy Spirit that confirms what the Lord has said. In His Word. That's why dili na tumabati ang badlong, ang reproof, ang rebuke, ang correction. Kay dili man na ito kakadunggan ng tingog sa balang spirito. Then what's the reason nga nung punoon ka si Spirito si Diyos? Napunon ka si Spirito si Diyos, kay ingon nandyan, He will remind you everything that He has taught you. Sa tanan ngayon gitudlo, ang Holy Spirit ang mong pahinumdum, Holy Man is going to teach you. He's going to confirm everything, every word. Yes. That's why we need to be filled. Kung ang primero, we need to be filled with the Word of God. Second, we need to be filled with the Holy Spirit. But every time God attempts us to pour out the Holy Spirit, to fill you with His Holy Spirit, dili ta ka cooperate. Dili ta ka cooperate may igsoon kay base kung sa igsoon tinila. God is always willing to fill us with the Holy Spirit. But we are not willing to be filled. In spite of the fact na nakahibalo ta sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ngayon dito, be hallelujah, Jesus. This is the method that God is going to use us for us to be guided. Aron mag-guided ta mga igsoon, o dili ta mapalpak sa atong padayon nga journey as a Christian. Kay diini nga kalibutan, grabe
Father, klase-klase nga allurement, o, mapapag yun ta, kumututok ta ani nga mga allurement, mga igsoon, ipasika na ba na yun sa kaaway, o, tanawa ka mo, simba-simba, o nga, tanawa, o, pobre lang gihapon mo. Ma-insecure naman na yun ng mga igsoon, malimot ang atong kadatong tora dito, ang atong comfort zone tora dito, walang hindi nga kalibutan. Ma-insecure na yung tabita sa po, ano sila ni Asinso, yung ano ako, wala, ay, pastilan, kung sa man di ay, abi na ako mong Kristohano na, haruhay na. Servant is not about his master. Haruhay ba rin si Jesus? Sa dito pa siya sa kalibutan. Dili haruhay. Gikan pas pagpakatao sa pasuan. May mga halimta kay wala tayo pagkatao sa pasuan. Ang uban siguro rin sa ato, ipakatao sa balay. Pero na ay nag-atiman ng nurse, midwife. Pero maturity sa hospital, yun, aircon. Pero si Ginoong Jesus, wala. Dili haruhay. Igsoon, kung nanimuha ka nga haruhay ang imong kinabuhi, dili ka kalibutan. You know, there's nothing wrong nga manimuha ka na haruhay. But if kung kana na lang ang mga butang nga desire din mo, makasampong sa imong desire, makapuyaw kingarian sa langit, kana na mo'y dili maayo. Because God wanted us to enjoy the blessing here on earth. As it is in heaven. Di po din nakakuan kayo si Lord. Gusto ni Lord nga ma-enjoy. But not to the extent kalimtan siya. Because everything He owns. The earth is the Lord and the fullness thereof. Siyang nagyalita na, naturalmente lang nga, kay siyang nagyalita na, niya papang na ito, anak manda. O di kita mag-enjoy. Mag-enjoy ta. But not to the extent, nalimtan nato siya. We have to enjoy the gift, but do not forget the giver. The problem is, we enjoy the gift, but we forget the giver. Amen. Especially karong December, malimot na mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And the third, tulo lang mga igsoon. Ang method that God is using in guiding us. The third is the circumstances that God is allowing. No? Ang mga circumstances nga i-allow ni Lord, gagakaitan. No? Along the way. Gawito ni Lord na murag signpost. Diya sana, o diya sa unahan na. Kaya dili necessary nga mahibaluan ta na yung diretso ang perfect will ni Lord. Tanan. Sometimes the Lord guide us step by step. Nakaabot ako anak ng poste. Susunod na another design ng poste. Ops, pagkabot sa unahan, mura ni curve ang kuan. Pero nana ko another ng poste. Hayag kaayo. O, di ko mapapag. Kaya step by step, na-provide si Lord. So, in every circumstances, na ay panahon mo sa kanya, the Lord will close the other door, but He opens some doors. You know, ganito ka, gi-allow ni Lord na, masirano to. Kaya ni, aman di ay, ang arbore, mas tsada ni. Diba? The Lord sometimes closes another door, but He opens other door. Inana siya mga igsoon. So, di ba na itong mga igsoon? Speaking of guidance, with the Word of God and the prompting or the impulse of the Holy Spirit or the leading of the Holy Spirit and the outward circumstances are in harmony, nagkauyon, in unison, in harmony, no? In confirmation, meaning to say, naata,
under the guidance of the Lord. We are under the process of fulfilling the perfect will of the Lord. Mula siya akong timanan mo isun. The Word of God, the leading, the prompting, the impulse of the Holy Spirit, and the outward circumstances. When it is in harmony, we are acting or we are under the perfect will of God. Or under the guidance of the Lord. O dili na mamalakang ways. Lord, dili ko mapapagaling akong journey sa akong pagkakristuhanan. Kay ilalong ko sa imong gamhanang kamot o sa imong himpit kapag dumalang mga gamhanan. Amen. Kaya lang patalan, manunod.